Sino pumunta rito para sumamba sa Panginoon? Hallelujah! Oh, hallelujah! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Mayroong magandang mangyayari! Hallelujah! Sa presensya ng Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Diyos! Dakila ka! Hallelujah! Sige, pahayag natin ang kabutihan ng Panginoon! Hallelujah! We give you glory! We give you glory! We give you glory, God! We love you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Father. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Good to see you, mga kapatid. Good to see you. Good to see you, Sir Alvin, ating kapatid. Good to see you. Yan, ganyan ang namin ngayon dito. Good to see you. Mabuti na magkita-kita tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At mabuti na dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Maghanda tayo dahil napupusuan nilang magkaroon ng gawain sa Ilocos Sur, mga kapatid. Amen. At nakita natin ang mga kabataan ng ACJC ay talagang masisigasig. Kaya i-follow up natin yung mga kabataan. Doon marami pa rin ang wala ngayon, ano? Saan kaya sila? Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah, na maunawaan ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Praise God. Ako ay excited sa umagang ito, mga kapatid. Pag maglingkod sa Panginoon, tayo po ay kinakailangang maging excited lagi na. Amen. Dahil kailangan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pag sumikapan natin, maging magalak sa paglilingkod dahil ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya, mga kapatid. Siya ay laging mabuti, siya ay laging tapat, makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan sa lahat ng oras, makapangyarihan sa lahat ng lugar, mga kapatid. Kaya patuloy tayong dumulog sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, mga kapatid, ay ihanda natin ating mga puso. Sapagkat sa panahon ngayon, hindi kagaya noon, kapatid na Alvin, kung maalala natin, noon, lahat ng pagtuturo na naririnig namin, yung nandito lang sa likod ng pulpito. Ngayon, ang dami ng pagtuturo ang naririnig ng mga tao. Na huwag tayong padadaya, mga kapatid. Dahil sa magagandang pananalita, kinukumpara nila yung nagtuturo sa kanila dito. Hindi naman tayo mas magaling sa kanila, mas magaling sila, mga kapatid. Gusto ko kayong paalalahanan, lahat kayo, mga kapatid. Brother Joseph, kahit basahin mo yung aklat ng mga doktor, kahit mabasa mo yun lahat. Pag natapos mong basahin yon, doktor ka na. Brother Joseph? Oo, doktor na yata eh. Kasi sabihin mo, halika dito, may nabasa ako, panamatan, pumila ka dito. Pag nabasa mo yung aklat ng mga lawyer, Brother Alvin, lawyer ka na din. Ang totoo, mga kapatid, hindi. Pero sa panahon ngayon, ganun kasi ang nangyayari. Pag nabasa na nila yung Biblia, feeling nila mas magaling na sila sa tinawag ng Panginoon. Kaya huwag tayong padadaya, mga kapatid. Kahit 100 beses mo pang mabasa yan, Brother Jose, kung hindi ka tinawag ng Panginoon. Amen? Hindi natin yan lubos na mauunawaan. Dahil ang tunay lamang na makapagpapaliwanag ng salita ng Diyos, pakinggan niyo ito, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Huwag tayong maliligaw. Hallelujah. Bakit patatawag ang Diyos ng mga ngaral? Kung pag nabasa mo pala yung Biblia, alam mo na, mga kapatid. Amen. Pero ang totoo, ang Diyos ay gumagamit ng lingkod niya, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, sa pastor na ginamit niya, upang maunawaan, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, gusto kong magpagamit sa Diyos na ayusin. Dahil maraming magaling magsalita. Mga kapatid, na hindi natin alam kung kanino yun nagpapagamit. Okay? So in our Bible, we will read in the book of Acts. Merong isang pangyayari sa book of Acts, mga kapatid. As our reference today, January 11, 2026. Book of Acts, chapter number 16. We will read two portions of scriptures. We will read beginning in verse 16. Okay? Acts 16, verse 16 to 17, mga kapatid. Nandiyan na ba kayo? Hallelujah. Sabi ko, nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. So ganito po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito, January 11, 2026. Now it happened, as we went to prayer, sabi ni Luke, that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Yang mga akala nyo nagpapagaling, mga manghuhula, mga kapatid, yan ay may mga masamang espiritu. Okay? So in verse 17 says, dito natin makikita yung mensahe ng Panginoon. This girl followed Paul and us, sabi ni Luke. Yung babae na ito na may masamang espiritu ay sumusunod sa mga alagad ng Panginoon. Andiyan din, sumusunod. Hindi sila sumusunod para susunod. Ang may mga masamang espiritu nandiyan dyan para manggulo, mga kapatid. Anda nga dagtat no sumurot na makipagmay-maysada. Okay? They followed Paul and us, sabi ni Luke, and cried out saying, these men, sabi nung may masamang espiritu, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Sabi nung may masamang espiritu, itong mga ito, tinuturo niya, ito yung mga lingkod ng Panginoon ng kataas-taasan, na sila yung nangangaral ng pangangaral ng kaligtasan. O tulungan tayo ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Nanawa simula sa araw na ito, pipiliin natin ang ating papakinggan. Kung gusto mong manatili ang kaluluwa mo sa presensya ng Panginoon. Ay, lahat tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Lord, sa araw na ito. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lord, pinagkalooban mo kami ng labi. Maraming nagsasalita sa aming mga buhay. Ngunit dalangin namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Walang imanawang salitang maghahari sa buhay ng bawat isa, kung hindi ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Lord, anumang salita ng kaaway na tinanggap ng iyong mga anak, Lord. Anumang spell, anumang sumpa, Panginoon. Hallelujah. Palayain mo sila ng makapangyarihang salita mo sa araw na ito. O dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, ikaw ang mabuting pastor, Panginoon Jesus.
Iparinig mo ang tinig mo sa iyong mga tupa, Panginoon, upang walang maniligaw sa kanilang dakilang Diyos. Kausapin mo kami, Panginoon. Ang Espiritu mo na ay kumilos sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At walang ibang sasambahin sa kalayang pinagkaloob mo kung hindi ikaw. Bendisyonan mo ang bawat buhay sa aming pag-aaral, Lord. Lahat ng makikinig, Lord, pagpalain mo ang buhay nila. Lord Jesus, ayaw sa kanilang pananampalataya pagsunod sa kalooban mo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Nang maghahari ang salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na anumang kasinungalingang nagmumula sa kaaway ay mawasak ng katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tinawag mo kaming mangaral ng iyong salita, Panginoon. Lord God, pahintulutan mo ang kapangyarihan ng pagkatawag mo sa amin, Lord, na ang mga kaluluwa ay maligtas, Panginoon, hallelujah. Mapalaya, Panginoon, at mapagpala ang kanilang mga buhay. O, bendisyonan mo sila, Panginoon. Pagpalain mo sila, dakilang Ama, Panginoon. Ano man ang kanilang pangailangan, yung tugunin. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kapurihan ng iyong pangalan. Tulungan mo rin mga kapatid naming hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoong Diyos. Salamat sa araw na ito, Lord. Uwi kaming pinagpala, Lord. Uwi kaming pinalaya. Uwi kaming pinalakas. Uwi kami, Panginoon, na pinatibay mo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa kapurihan ng iyong pangalan, Lord. We ask all these things, Lord, giving glory, giving praise to your name, Lord, as we worship you. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord, now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ha? Handa ka na ba? Amen. Ang Panginoon ay handa na, mga kapatid. Ang mga ngaral ay handa na. Handa na ba tayo, mga kapatid? Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, no. Alamin mo. No, where does good words come from? Okay? No, where does good words come from? Alamin mo, saan ba nanggagaling yung tila baga mabubuting salita? God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maaari na kayo makaupo, mga kapatid. Sumaatin ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon. Hallelujah. Nowhere does good words come from. Good words, ayon sa pag-aaral, mga kapatid, good words have the power to transform situations. Mahalaga talaga ang good words, mga kapatid. Uplift spirits. Foster positive connections. Mahalaga, mga kapatid. They can turn away anger, heal emotional wounds, build confidence. Sa mga army, sa mga military, ang term nila dyan ay moral, high moral. It builds confidence through good words, spread knowledge, and provide comfort by expressing empathy and appreciation. Good words act as vehicles for grace, motivation, and encouragement. Sabi natin lahat, kailangan talaga ng good words, mga kapatid.
Kailangan talaga. The key impacts of good words includes, ito ang naidaragdag, good words gives healing and comfort. Okay, it mends relationship and soothe distressed minds. Naaayos kapag ang salitang ginagamit ay mabubuting pananalita, mga kapatid. Naaayos ang mga bagay-bagay. Sabi dito, encouragement was provided and motivation through good words, mga kapatid. Namomotivate yung tao. Pag good words, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Mga kapatid, kailangan natin ng good words. Kaya mo yan. Magpapatuloy tayo. Kaya mo yan. Hindi tayo mawawala kay Kristo. Kaya mo yan. Kailangan ng good words, mga kapatid. Tawa, good words yung naririnig natin, Hindi yung, alis ka na dyan. Sama ka na sa amin. Iwanan mo na sila. Hindi good words yun, mga kapatid. Good words. Magpatuloy tayo. Maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. It encourages and gives motivation. Sabi pa dito, building others up. Nakakapag-build ng self-esteem, yung lakas ng loob, nagbibigay ng lakas ng loob, mga kapatid. Shifting perspective can change the state of mind from one of limitation to one of gratitude. Kapag nakarinig ka ng good words, imbis na limitado yung kaisipan mo, nagkakaroon ka ng mas dakilang kaunawaan at natututo ka ng magpasalamat, mga kapatid. Yun yung may mga good words. Meron ka bang good words? Sabihin mo, mga kapatid. May good words ka ba? May good words ba tayo, mga kapatid? Ang sabi pa dito, lastly, good words resolves conflict. O nga naman, pag may magkaaway at ang salita nila ay hindi good words, lalong lumalala. Lalong, yun na nga, lumalala, mga kapatid. Imbis maayos, amen, tulungan tayo ng Panginoon, it de-escalates tension and resolves misunderstanding. Ipag good words yung lumalabas sa bibig mo, naaayos, mga kapatid. Amen. Kaya dito, tandaan ninyo, huwag tayong magsalita ng masama. Simula ngayon. O kahit na yung mga umalis, yung mga lumalaban, hayaan nyo sila. Hayaan nyo. Huwag tayong magsalita ng masama. Naintindihan nyo ako dyan sa likod? Naintindihan nyo ako? Dito, huwag tayong magsalita ng masama sa kanila. Hayaan natin sila. Amen. Dahil hindi bagay sa atin na magsalita ng masama, mga kapatid. Lalong-lalo na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? So, ang good words ay may nagagawa. Merong mabuting nagagawa ang good words, mga kapatid. At kailangan natin ito, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? We all need good words, mga kapatid. Ngunit kailangan nating maunawaan ang kahalagahan kung saan ito nanggagaling. Dahil hindi ka maliligaw kapag nakarinig ka ng correction. Hindi ka maliligaw kung nakarinig ka ng masakit na disiplina. Makinig ka nga. Maraming naliligaw kapag nakakarinig ng tila bagang masarap pakinggan sa tenga. Iyan ang weapon ng demonyo. Hindi makakalinlang ang demonyo pag gagamitan kanya ng katotohanan.
Pag sinabi ng demonyo, oy, lalo mong kailangan ng Diyos, makasalanan ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Hindi ganun ang demonyo, mga kapatid. Kaya nga siya merong nalilang sasabihin niya, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya mo na sa sarili mo. Hindi mo na kailangan magpasakop sa pastor. Kaya mo na sa sarili mo. Ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, na hindi mo alam yan ang paraan ng kaaway. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil sa teksto, makikita natin sa teksto, mga kapatid, ang isang malinaw na halimbawa na hindi porket parang totoo at pawang mabuti ay nagmumula sa ating Panginoon. Natanggapin natin ang katotohanan na kahit ang masamang espiritu ay kayang magsalita ng parang mabuti. Kaya nga marami ang naliligaw, marami ang naluloko, at marami ang nalilinlang ng kaaway dahil hindi natin hinihiwalay kung saan galing yung mga salita. Tulungan tayo ng Diyos. Nung sila ay laging dumadaan sa lugar na yon, dumadaan yung mga lingkod ng Panginoon, ng mga alagad ng Panginoon sa lugar na yon. Araw-araw laging sinasabi ng babae, ito ang mga lingkod ng Panginoon. Marami din tumatawag sa akin yan, pastor. Pastor din tawag nila sa akin. Pero ang totoo, mga kapatid, pag wala kang discerning of spirit, akala mo mabuti yung sinasabi sa iyo. Pero yung may mga discerning, mga kapatid, alam nila kung saan espiritu ang nagsasalita, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon hanggang sa isang araw. Sabi ko nga, masusubukan, magagawa mo yan. Isang araw nung gumaan sila, sabi ng babae, hallelujah, ito ang mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, sabi niya. At sila yung nangangaral ng kaligtasan. Hallelujah, pero napuno na si Pablo, mga kapatid. Sabi niya, lagi na lang ginagawa ng babae ito. Kaya sinaway niya, sabi niya, lumayas ka, masamang espiritu. Sa babae, kaya mga kapatid, hindi natin kailangan tanggapin ang salitang nagmumula sa masamang espiritu, mga kapatid. Oh, hallelujah! Kahit gaano pa yan kaganda, kung yan ay galing sa masamang espiritu, hindi natin yan kailangan. Pinalayas ni Pablo yung masamang espiritu. Nung umalis yung masamang espiritu, tingnan ninyo ha. Tingnan nyo ito, Bilya Garcia, dumungag kayo. Nung nagpalayas ako ng demonyo dito eh. Ako pa yung masama, Brother Alvin. Ganito yung nangyari. Ako yung kalaban ng masamang espiritu. Ganito yung nangyari kila Pablo. Ako yung nagpalayas ng masamang espiritu. Ako yung masama. Ako yung galit sa masamang espiritu. Ako yung masama. Ito, nung pinalayas si Pablo yung masamang espiritu, siya yung masama. Hinuli nila sila, sinaktan nila sila, at kinulong. Kaya nga sa mga tao, at sa mga taong may masamang espiritu, ang lingkod ng Panginoon ay kaaway sa kanilang paningin. Pero sa mga tupa ng Diyos, salamat mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon ay instrumento ng Panginoon upang maghayag ng salita ng kaligtasan nagmumula sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Simula ngayon, it matters from where or whom it came from. Kahit gaano pa yan kabuti. Wala kong pakialam kung galing yan kay tita mo. Wala kong pakialam kung galing yan kay auntie mo, kay uncle mo, kay lolo mo. I don't care. Amen. Hallelujah. Salamat sa good words.
Salamat sa mabubuting salita. Pero kung merong masamang espiritu sa likod nun, hindi mo kailangan ang salitang nagmumula sa kaaway. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ha? Kaya marami ang natutukso. Marami ang naiiwalay. Marami ang nawawala. Dahil mabuti naman eh. Mabuti naman eh. Trabaho naman eh. Mabuti naman eh. Trabaho naman eh. Mabuti naman eh. Trabaho naman eh. Saan na sila ngayon? Brother Alvin, binabawalan natin sila noon. Hindi nakikinig. Oh. Ngayon, wala na. Hindi nila alam yung kausap nila may masamang espiritu. Kaya makinig kayo sa akin. Dahil kung walang masamang espiritu yun, hindi sana nawawala yung mga nakakausap niya. Hello mga kapatid. Kailangan nyo ng lingkod ng Panginoon sa buhay ninyo pag naglilingkod kayo sa Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag pare-pareho kayong mga tao at mayroong isang doktor doon, Brother Alvin, pag tinignan ka ng doktor, huminga ka nga ng malalim, sabi ng doktor. Ay, sabi ko na nga ba eh, mayroon kang sakit. May sakit ka sa talampakan. Dahil kaloob sa doktor yun na maunawaan niyang buong katawan. Alam ng doktor yun. Kaya nga pag may nararamdaman tayo, saan tayo pumupunta mga kapatid? Sa mangkukulam. sa albularyo, di ba? Na mangkukulam din. Doktor dapat, mga kapatid. No, mga albularyo, mangkukulam din yan. Lalo yung mga naglalaway-laway. Gumaganong na. Nako, mga kapatid. Ayaw ko na yan dito. Hindi natin iaalaw. Mga kapatid. Alam ng doktor, kahit bigla yan, nakikita niya. Ganon din yan sa spiritual. Yung doktor, hindi niya naman masense yung spiritual. Pero ang lingkod ng Panginoon, kahit anong tago mo, kahit walang magsabi na tao dyan, merong malaking mata na nakakakita na lahat. Kaya nagtataka ako dun sa mga hindi natatakot kung sino yung kasama nila. Tapos pagdating sa church, iba na yung galaw nila, mga kapatid. Sabi natin na tulungan tayo ng Diyos. Hindi porket masarap pakinggan sa Diyos na yon. Dahil hindi kayo malilin lang ng kaaway kung sasabihan niya kayo ng katotohanan. Ganito ang kaaway, mga kapatid, simula pa nung pasimula. When man falls, mga kapatid. Anong sinabi ng demonyo sa kanila? Totoo ba na hindi kayo mamamatay pag kinain nyo yan? Sabi ni Eva, mamamatay kami. Dinagdagan pa niya nga eh. Tingnan niyo, pag nakipag-usap ka sa demonyo, nagkakaroon ka na kagad ng kasalanan. Sabi kagad pa nga ni Eva, hindi, kahit daw hawakan, huwag naming hawakan. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Kita niyo, ganyan kapag nakipag-usap kayo sa may masamang espiritu. It attracts sin in your life, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga in Genesis chapter 3, verse 4 to 6, let me read. Then the serpent said to the woman, "You will not surely die." Kita mo? Di ba yun ang gusto mong marinig? Hindi ka mamamatay.
Tingnan niyo, sinong masama? Ang pinapalabas ng demonyo na laging masama, ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, pag kinain mo, mamamatay ka. Tingnan niyo, sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. So see, sabi natin lahat, sounds good. Minsan palakasan natin lahat, sounds good, mga kapatid. Yan ang gusto mong marinig. Kaya nga pag pinagkumpara mo lagi, pag wala kang unawa, Brother Joseph, ayaw mo sa Diyos dahil sabi ng Diyos, mamamatay ka pag kinain mo yan. Sabi ng demonyo, hindi, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Tingnan mo yung kadugtong niya, mga kapatid. For God knows, sabi ng demonyo, Genesis 3 verse 5, that in the day you eat of your eyes will be open. Binabawalan lang kayo ng Diyos. Kasi pag kinain nyo yan, sabi ng demonyo, mabubuksan ang inyong mga mata. And you will be like God. Sabi natin lahat, sounds good. Kaya nga mayroong natutokso ang demonyo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Amen. Papasok na yung sumpa sa tao. Samantalang yung demonyo, tingnan niyo, sabi niya, hindi ka mamamatay, Marcel. Hindi ka mamamatay. At mabubuksan ang iyong pangunawa. At makikita mo na ikaw ay magiging parang Diyos. Ayaw kong maging Diyos, mga kapatid. Knowing good and evil. So when the women saw that the tree was good for food, that it was a pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Hindi naman nila kakainin yun pag sila lang eh. Dahil ang kumausap sa kanila ang Diyos. Tingnan ninyo kapag Diyos lang ang kumausap sa iyo, ilalayo ka sa kapahamakan. Tingnan mo nung sinabi ng Panginoon sa kanila, hallelujah, huwag niyong kakainin dahil pag kinain ninyo, kayo ay mamamatay. Kung salita lang ng Diyos sana ang pinahintulutan nila sa kanilang tenga, huwag nating kakainin, huwag nating kakainin, huwag nating kakainin, huwag nating kakainin. Hindi sana sila napahamak kung salita ng Diyos lamang ang nanatili sa kanila. Pero here comes the word from the devil, hindi ka mamamatay, mabubuksan ang iyong paningin, magiging parang Diyos ka. Kaya ang tao, makinig ka, kahit tumanggap ka ng salita ng Panginoon at tumanggap ka ng salita ng kaaway, minsan merong hindi magandang nangyayari. Kaya ang gagawin natin, ating ialay ang pusong pakinig natin sa tanging mga salita ng Diyos lamang. Hallelujah! Brother Alvin, ang daming nakulam. Kahit mga pastor, ang daming nakulam. Dahil ang sabi nila, may Holy Ghost daw sila. At may Word of God sila. Makinig kayong mabuti. Kung hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon, kayang-kaya ka ng kaaway. O tulungan tayo ng Diyos. Ganon din yung ginawa ng demonyo kay Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Di ba? Good words. Nakita niya si Jesus Christ 40 days and 40 nights hindi kumain. Ganyan siguro yung itsura niya kay JB, 40 days ang anangan. Ang kahawa na talaga. Nung Ilocano nun, pagpayatot ka mga kapatid sa Ilocano. Ulapit ko na yan eh. Tama? Nasaktan na naman dito. Nasaktan na naman sila. Si ano na lang si Insyong na lang mga kapatid. Insyong man lang.
40 days and 40 nights. Walang kain. Sabi ng demonyo, gawin mong tinapay ang bato. Oh, yun mo? Ano? Doon sa mga walang unawa, sabi, buti pa tong demonyo nakakaintindi sa kalagayan ng aking katawan. Ang Diyos, hindi man lang niya ako naalala. Ano, mga kapatid? Di ba? Kaya maraming naliligaw, mas mahalaga na yung mga ibang tao kaysa sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Panginoon. Buti pa tong kaibigan ko. Buti pa to si uncle ko. Buti pa to si lolo ko, si lola ko, si auntie ko, si nanay ko. Mag-ingat kayo sa good words, mga kapatid. Tingnan ninyo. Hindi sinunod ng Panginoon. Dahil lang sabi niya, makinig kayong lahat. Kapatid, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain. Nabubuhay ang tao, mga kapatid, sa mga salita, haleluya, ng Diyos, haleluya. Pupurihin natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay kailangan natin lahat. We need the Word of God. We need the Word of God. Sabi ng demonyo, sige, magaling ka sa Word of God, Word of God, sabi niya. Tingnan ninyo mga kapatid. John, laglagi pam da ito At dati gusto sa ti Biblia, nga isikakat, na demon possess ka, kalipata mo. Sabi niya, nasusulat, sabi ng demonyo. Ayan, mga kapatid, tingnan ninyo. Mag-ingat kayo, kahit demonyo magaling sa Biblia. Sabi ng demonyo, nasusulat! Ang anak ng Diyos, pag mahulog yan, sasaluhin yan ng mga anghel. Kaya nilagay ng demonyo si Jesus Christ sa mataas na lugar. Sabi niya, doon sa may bangin, sige nga, magpakahulog ka dyan. At mayroong sasalo sa'yo. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, Satan! Diyos talaga si Jesus, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin ito pag hindi ka Diyos. Satan, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Ang Diyos ay dakila sa lahat, mga kapatid. Higit sa lahat ng kapangyarihan. Walang pwedeng manglilinlang sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito na yung pinakahuli, mga kapatid. Ayan. Ito, maraming nadadaya dito Dadalhin ka na ng kaaway sa pinakamagandang kalagayan. At ipapakita niya sa iyo yan, magagandang bagay sa mundong ito. Ibibigay ko sa iyo yan. Maraming pera, maraming pagkain, masaya. Mga kapatid. Kalwalhatian ng mundo'y ibibigay ko sa iyo. Sabihin natin lahat, good words. Sabihin natin lahat, good words. Ganda, no? Kaya nga maraming nalilinlang ang demonyo. Kaya, dahil mabuti. In the name of Jesus. Merong hindi komportable Sabi niya, kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko sa iyo yan lahat.
Hindi naman tayo nag-offer ng ganyan dito eh. Ibibigay ko sa iyo. Wala nga ako maibigay eh. Ay, mga nagbibigay sa inyo, kaya sunod-sunod naman. Dahil may nagbibigay nga ron, pakananda kayo. Kanda kayo kwarta, kanda kayo trabaho. Good words. Hindi nyo alam yung espiritu sa likod. Mga kapatid, hindi kailanman sinunod ng Panginoon ang kaaway. Kaya hindi siya nahulog. Tandaan niyo ito nung si Adan at si Eva, wala naman silang word of God, kaya wala silang it is written. Kaya kawawa ang tao pag walang word of God. Ulitin ko, kawawa ang tao pag walang word of God sa puso. Kaya sang-ayon ka ng sang-ayon sa demonyo, hindi mo alam. Hindi kagaya nung halimbawang pinakita ni Kristo, it is the first Adam, si Adan, and second Adam, Jesus Christ, na parehong tinukso ng demonyo, pero itong second Adam, mga kapatid, ay merong Word of God dahil siya mismo ang Word of God, mga kapatid. Hindi siya sumunod sa anumang salita ng kaaway. Makinig kayong lahat. Ang pinakamagandang weapon sa kaaway ay magkaroon ng salita ng Diyos sa puso at pangalawa, huwag kang tatanggap ng salita ng kaaway. Ba't nagkakaroon ng pagkahulog? Ba't kayo natutokso? Ba't kayo nawawala? Ba't kayo nanghihina? Ba't kayo nanglalamig? Hinahayaan ninyo yung kaaway na makipag-usap sa atin. Pero kung lagi na, subukan ninyo, kung lagi na ang salita ng Panginoon ang laging nangungusap sa atin, alam niyo, kung lagi na meron kang pakikipag-usap sa Diyos at lagi na ang salita ng Diyos ay sumasa iyo, pag pinag-usapan ng panalangin, napakahalaga sa iyo. Pag pinag-usapan ng pagsamba, napakahalaga sa iyo. Pag pinag-usapan ng paglilingkod, napakahalaga sa iyo. Pag pinag-usapan ng mga bagay patungkol sa Panginoon, napakahalaga sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay ginagabayan ng salita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Ang iba dito, pabago-bago eh. Mamaya okay. Nag-Sunday, hindi. Huwag mo sabihin sa akin, puro word of God yung nasa puso mo. Kung lagi kang may salita ng Panginoon sa puso mo, sabi ni Jeremiah, nag-aapoy yan. Hallelujah. Nag-aapoy yan. Nagbibigay ng alab, nagbibigay ng init. Hallelujah. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Huwag tayong palilinlang sa mga salita na tila baga parang mabuti at makakatulong sa ating buhay. Ang panglilin lang ng demonyo, ang matulungan niya lang, ito nilasag mo, pero temporary lang. Titulong nga maipaay tikabusor king ka, Sister Priscilla, ito'y lang kasapulan tilasag. Takayat na nga pumigsa day talasag mo, gusto niya lumakas yung laman mo para humihin ang spiritual mo at ikaw na ang ididirect niya sa buhay mo. Ididirect ka na niya. Yan ang gusto ng demonyo. Samantalang sa Diyos, makinig kayo mga kapatid. Hindi lang spiritual ang kaya niyang itulungan sa buhay natin. Hindi lang laman ang kaya niyang tulungan sa buhay natin. Kahit ang buhay na pang walang hanggan. Kaya bakit hindi na lang Diyos ang ating pakinggan? Hallelujah! Kaya maraming nalilinlang ang kaaway.
Maraming naloloko ang mga may masamang espiritu. Dahil siya mismo, sabi ng 2 Corinthians 11:14, and no wonder, sabi dito, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Saan nakaskas daaw daytoy? Uray ni Satanas, kabailan na tiag parang akasla anghel pilawag. Kaya pag pinaglapit kami ng demon possess, Brother Alvin, mas pipiliin yung may demon possess eh. Kasi pag nagsalita yung demon possess, Hello. Kumusta kayo? di ba? Di ba? Kasi tayo nga makipatangkada kayo. Kumusta kayo? Agiin na yat tayo. Yeah, malagip yan. Agiin na yat tayo. Malagip ni Sister Maribek. Samantalang ako, pag nagsalita, ganito, matigas. Sumunod tayo sa Panginoon. Ha? Magsisi tayo. Sister Priscilla, ayaw niyo akong pakinggan eh. Pag pinaglapit kami, bili ng may demon possess, talaga, makikinig ka lang. Doon sila makikinig sa may demonyo eh. Dahil pag nagsalita Brother Joseph, Kumusta kayo? Agiin na yat tayo nga pamilya. si kamat, dahito iti talaga nga Diyos ko naman. Mga kapatid, ano? Agtitinolo sige mangan kaya. Para saan nyo, mga kapatid? Temporary. Sabi nga ni Pablo huwag nyo kaming itrato ng ganyan. Yung binibigay nyo sa amin, pangsamantala lang yan. Pero yung binibigay namin sa inyong mga salita, ay salita na ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa. Salamat sa Diyos! Purihin ang Diyos! Nakapatang na ka dahil, Gemma. Nakapatang na ka, malumanay da. Anda ka makalilaw, no? Agsisi ka. Pakumbaba ka. Tadajit yan, yung akayat. Nakasarita ka na, nakasarita ka na. Gemma? Ampay? Adam mo. Agiin na yat tayo. Agkakawagyan tayo. So, handa nga rin nga agbayag dito Yung may mga masamang espiritu, handa nga komportable dito Reinaan nyo, dagita reinayo. Marcel. Awan. Kasabali ti kayat na nga mga Ito ni Brother Joseph. agiin na yat tayo. Ubos na sila, mga kapatid. Mauubos talaga. Pag hindi mo alam pakinggan ang lingkod ng Panginoon sa taong may masamang espiritu, mawawala ka talaga. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya marami ang naliligaw at marami ang nawawala. Dahil mas papakinggan pa nila yung backslider. Mas papakinggan pa nila yung mga mangkukulam. Papakinggan pa nila yung mayroong demon possess. Dahil sa good words. Hindi sila nakikinig sa akin, Brother Ole. Dito sila makinig at good words.
Oh. Yeah. Agi-inayat tayo. Kayak mat day jay ah. Kaya ko din naman yun ah. Agi-inayat tayo. Huwag kayong palilin lang sa demonyo, mga kapatid. Diyon, alam mo ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay tinutuwid yung pagkakamali mo. Yung demonyo, magmahalan tayo, sige okay yan. Kahit gaano ka pa kasama, okay yan. Magmahalan tayo, kahit di ka na magsimba, bahala ka, magmahalan tayo. Bahala. Hindi yan ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumasang-ayon sa masamang espiritu. At ang tunay na pag-ibig ay dadalhin ka sa Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay itutuwid ka sa harap ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga, mas nakikinig sila dyan eh. Dahil sa pangangaral ganito, magpakumbaba ka, magsisi ka, ayusin natin ang ating pamumuhay, lalo pa tayong gumawa sa Panginoon, magpatapat tayo, yan yung ayaw marinig ng mga tao, mga kapatid. Pero sa totoo lang, ito ang totoong makakatulong sa atin, hallelujah, ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga, kahit hindi nagsisimba eh, mas nakikinig na sila kaysa kay pastor eh. Oh, Brother Joseph, mag-ingat ka ha. Oh, may magtuturo din sa iyo sa labas ng iba. Huwag mong gagamitin dito. Mali yun. Natural, pag ibang relihiyon, iba yung turo nila. Dapat alam nyo na yon. Eh, huwag kayong pupunta sa mga pastor, narinig ko kasi doon eh. Saan ka ba nagsisimba? Mga kapatid, saan ka ba nagsisimba? Hello, nandyan pa ba kayo? Saan ba kayo nagsisimba? O saan kayo dapat makinig? Oh, wala na mga kapatid. Saan ba kayo nagsisimba? Saan kayo dapat makinig? Dito! Kung dito kayo sumisimba, dito kayo makinig! Paano kayo magkakaroon ng direksyon? Dito kayo sumisimba. Kay lolo mo naman ikaw nakikinig. Kay uncle mo na hindi sumisimba dito. Saan ka pupunta? Kaya hindi ka magiging blessing dito. Dahil iba ang salitang tinatanggap mo. Mag-ingat kayo. Dahil dito, mga kapatid, gusto ng Panginoon lahat tayo sama-samang maligtas at makarating sa kalooban at pagpapala ng Panginoon. Kaya huwag na kayong mag-eksperimento. Mabuti ang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah! Huwag ka nang mag-eksperimento. Tanging Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ba ayaw niyong marinig yun? Nagsisimba na nga. Gusto pa ni pastor. Tutulong, gagalaw. Hindi ka naglingkod sa Panginoon kapag wala kang ginawa. Kanina, Brother Alvin, alam mo mag-base? Sige, pastor, kaya ko. Sige, ganyan ang gusto kong marinig. Kahit hindi magaling, sige, pastor. Hindi. Ayayain mo pa lang, malayo. Brad, wala pang sinasabi eh. Ayaw ko ng gano'n. Amen. Gusto kong mga kasama, mga kapatid, yung may pusong laging wow at gusto maglingkod sa Panginoon. Kahit hindi marunong, kahit hindi magaling, basta para sa Diyos, gagawa! Huwag tayo magpapalin lang. Kaya nga dito, tinuturuan ko kayong maglingkod sa Panginoon.
para pag humarap kayo sa Diyos, at least meron kayong ginawa. Oh. Ang pinakamabilis mawala sa church, yung nakaupo lang na walang ginagawa. Makinig kayo sa akin. Yan ang pinakamabilis mawala. Pero yung maraming ginagawa, yung maraming paglilingkod, mga kapatid, sila yung lalong nagmamahal, sila yung lalong pinagpapala, sila yung lalong pinapalakas, sila yung lalong binibigyan ng karunungan, sila yung lalong binibigyan ng kagalingan, at sila yung hindi iniiwanan ng Panginoon, mga kapatid, dahil ang buhay nila ay para sa Diyos. Lahat dito, binibigyan ko ng pagkakataon. Yung iba ayaw nila kasi. Lahat dito. Ay di marunong, sige, palo ka. Oo. May wala naman sa ayos. Sinayang nila. Oh. Amen. Hindi nyo naiintindihan. Mas nakikinig kayo doon sa mayroong masamang espiritu. Wag na kayong gumawa doon. Trabaho ni pastor yan. Wag na kayong magbigay doon. Hindi, wag kayong magbigay. Niluluko lang kayo doon. Ayun naman, nagpapaniwala. Hello mga kapatid. Amen ko na naman. Woo! Nagpapaniwala. May sahod yan si pastor. Sana. Anong alam kasi nila dyan sa labas at papaniwalaan ninyo? Anong alam nila? Anong alam nila? Wala. Ay naman, nagpapaniwala. Huwag na kayong pupunta. Pupunta lang kayo doon pag may schedule ng gawain. Tapos sabihin mo sa akin, mahal mo si Lord? Yan ang gusto ng kaaway. Paniwalain kayo na sa kunting ginagawa niyong pag-upo niyo lang na ganyan, ay marami na kayong ay paano, umuupo lang, pagod na mga kapatid eh. Nahihirapan ako nakaupo lang, pagod na pagod eh. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong makinig doon. Pag binabawasan yung ministry mo, huwag kang makinig doon. Kayong mga magulang, huwag niyong babawalan yung mga anak ninyo, sabi ko sa inyo. Pag may mga nagbabawal sa inyo, mga bata, hindi yan sa Diyos. Huwag kang pupunta doon, huwag mong kausapin yan, huwag kang susunod. Hindi yan sa Diyos. Yan ang gusto ng kaaway. Mahihirapan ka lang, mapapagod ka lang. Wow, good words, mga kapatid. Pag magbigay ka lang magbigay, mahirap ang buhay mo. Ay ganun ba? Bakit nung hindi ka nagbibigay, gumanda ba yung buhay mo? Huwag tayong palilin lang sa parang good words, mga kapatid. Dito tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Tunay ang salita ng Panginoon. Tapat ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon, sige lang, magpatuloy ka lang anak. Maglingkod ka lang anak. Hallelujah. Ang Panginoon ay totoo sa kanyang salita. Hallelujah. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. The grass withereth and the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Totoo ang salita ng Panginoon. Pag sinabi niya magpatuloy ka, pagpapalain ka niya, pagagalingin ka niya, ililigtas ka niya, tutulungan ka niya. Totoo ang salita ng Diyos. Meron bang nauhaw sa salita ng Panginoon? Hallelujah. We need the word of God. Hallelujah. Salamat sa good words. But we don't need good words. We need the word of God.
God! We need the Word of God! Malapit na tayong matapos mga kapatid. Alas 10 pa lang. Magtatapos na tayo. Mas maraming pumipili sa mga taong may demonyo at mangkukulam. Alam niyo kung bakit? Pag nagsalita sila, magaan. Parang mabuti. Ang salita ng Diyos ganito, makinig kayo. May iba ayaw nila ng salita ng Panginoon. Tuloy natin yan na 1 chapter a day. Brother Alvin, 1 chapter a day. Walang 3 minutes yan, walang 5 minutes yan. Gawin natin yan araw-araw. Para sa iyo yan, kapatid. Salita ng Diyos yan, kapatid. Dahil pagkatapos mo may kakausap sa iyo, commander mo mamaya, mga kasama mo. Di mo alam na pwedeng mayroong mga udyok sila ng kaaway, di mo alam. Pero kung sa araw-araw mo mga kapatid, may panahon ka sa salita ng Panginoon. Hallelujah! God bless your heart, kapatid! When you put the word of the Lord into your heart. Mga binhi. Ang salita ng Panginoon ay mga binhi. Ang puso, sabi ng Biblia, ay parang 4 na klase ng lupa. Kaya ang gagawin natin, huwag tayong papayag na kung ano-ano na lang ang binhi itatanim sa puso natin. Kung hindi hayaan natin ang binhi ng salita ng Panginoon na siyang tumubo at mabuhay sa ating mga puso. Sabi natin na thank you for the word of God, Lord. Thank you, Lord, for the word of God. Come on, everybody. Let us thank the Lord for the word of God. Hallelujah. Praise God. Yan nyo Pag itong nagsalitang may mga demonyo, ang lulumanay. Papanam. Tagalogin ko na nga. Meron pala nga. Saan ka pupunta? Manalangin tayo. Ganon magsalita sila. Magmahalan tayo. Oh. Brother, naka-encounter ka na? Brother Joseph? Na yung mga sama-samang espiritu? Oh. Pag nagsalita sila, parang concern na concern sa buhay mo. Tandaan niyo yan. Kaya nga malilin lang kaya nga may nawawala eh. Ay sila may nakukuha eh. Dahil ang feeling mo, pag narinig mo sila, concern na concern sila sa buhay mo. Kaya maraming nalilin lang. Samantalang ang salita ng Diyos ay ganito, mga kapatid. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, matalim. It penetrates even the dividing soul and spirit, tumutusok. Dividing soul and spirit, joints and marrow. Makinig kayong lahat. It judges the thoughts and the attitude of our heart. Kaya nga ayaw mo ng salita ng Panginoon. Kasi sa salita ng Diyos, feeling mo, ginajudge ka. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Tinutusok ka! Kaya nga ayaw nila ng Word of God. Basahin ko sa ibang translation, sa Amplified, bago tayo magtapos mga kapatid. Sa Amplified version, ganito. For the Word that God speaks is alive and full of power.
making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of breath of life, our soul, and the immortal spirits, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature. Pakinggan niyo ito. Exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purpose of our heart. Kaya ayaw ng tao ang salita ng Diyos. Feeling mo sinasaktan ka. Feeling mo ginajudge ka. Di ba? Kaya nga maraming galit sa akin eh. Di ba? Well, kaya maraming ayaw sa akin, di ba? Kasi feeling mo hinahatulan ka. Feeling mo pinahihirapan ka. Feeling mo sinasaktan ka. Na samantalang yung may masamang espiritu, good words. Magmahalan tayo, mga magkakamag-anak. Kain tayo, mga pamilya. Kumain ka na ba? Halina. Mangan. Magpakasaya. Magsama-sama. Kaya naman ang may masamang espiritu. Pero alam ninyo mga kapatid, sa umagang ito sa ating pagtatapos, hallelujah, let us condition our hearts and our minds. Hallelujah. Gaano man kagandang sinasabi ng masamang espiritu, hindi natin kailangan yan, mga kapatid. Ano man kasakit ang salita ng Panginoon, gaano man, hallelujah, ang nararamdaman ko sa salita ng Panginoon, hindi pa rin ako pwedeng magtiwala sa lahat ng salita ng kaaway. Gaano man yan kaganda na basa ko sa Biblia, ay ikapapahamak ng aking kaluluwa. Dito na lang ako sa salita ng Panginoon. Masasaktan ang aking puso, mahatulan ang aking kaisipan, pero ang buhay ko ay may dadala sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Dito tayo sa salita ng Panginoon. O bago tayo tatayo, mga kapatid, bago tayo tatayo, let us condition our hearts. Hallelujah! Sabihin mo, Lord, ang puso ko ay para sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi lamang nagtutuwid, hindi lamang nagtatama, nagbabago ng buhay, nagpapala. At kung meron totoong good words, mga kapatid, walang iba ang salita ng Panginoon. Kumain tayong lahat, mga kapatid, 10:30 pa lang. Hallelujah. Alas 10:23. Huwag tayong magmamadali. Ibigay natin ang magandang panahon sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Hallelujah. Kasi mula sa araw na ito, huwag nating hanapin ang good words ng sanlibutan. Huwag nating hanapin ang mga good words ng mga kapatid. Tayo yung mga anak ng Diyos. Hallelujah, pinanganak sa Espiritu. Kailangan ang hanapin natin, hallelujah, ang spiritual na pananalita. Walang ibang salita ng Panginoon. Hallelujah. As natin mga kamay sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Let us come to God's presence this morning, hallelujah. We don't buy into good words, hallelujah. Hindi lamang good words ang kailangan natin, hallelujah. We want the anointed word of God, hallelujah. We want the God's words, hallelujah, from the man of God. We want the anointed message, hallelujah. Oh, kailangan natin ang
salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon. Meron pa bang nagmamahal sa salita ng Panginoon? Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. My heart is for the word of God. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, may nakikita ang Panginoon. Mahal mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. May nakikita ang Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, I am here because of the word of God. Hallelujah. I want the word of God. Hallelujah. I want the word of God. Kaya nga, sabi ng Biblia, hindi pa tapos mangaral si Pedro sa mga hintil. Hindi pa tapos ang mensahe. Nung nakita ng Panginoon ang mga puso ng tao ay tumatanggap sa salita ng Panginoon. Hindi pa tapos ang pangaral. Napuspos na sila ng banal na Espiritu. Hallelujah! Oh, hallelujah! In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord, fill me with the Holy Ghost, that I may know the word of God, that I may obey the word of God. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Sige, kailangan na. Hindi kailangan yayain tayo, mga kapatid. Kailangan mo lang magkaroon ng pusong totoo na nagmamahal sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa Espiritu ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah! Oh, by the power of the Word of God, oh, Jesus Christ, let the Holy Ghost, hallelujah, let the Holy Ghost power fill this house. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ano bang salita ng kaaway ay sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mas makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang makikinig sa kaaway. Huwag kang makikinig sa kaaway. Hear the word of God. Hear the word of God. Hear the word of God. Stay there. In the name of Jesus, bless my children, Lord. Let the word of God. Let the word of God. Lord, bless them, Lord Jesus. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Sabihin mo, Lord, kung meron bang sinalita ang demonyo sa akin, palayasin mo, Panginoon, ang salita ng masamang espiritu sa puso ko. I want the word of God. I want the word of God. I want the word of God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, anumang salita ng kaaway, hallelujah! Hindi maghahari yan maghahari, Lord. Anumang salita ng ginawa nila sa batang ito, Panginoon, Lord, palayain mo siya sa pangalan ni Jesus. Maghari ang salita mong nagpapagaling. Maghari ang salita mong nagpapalakas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Bless my family with the word of God. Bless my family with the word of God. Bless your
blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Open your mouth, hallelujah. Open your mouth and desire the word of God in your heart. Glory to God.